3 days pagkatapos ng lipat tanim, nag-abono na po tayo. Sa mga medyo highland na kagaya nito, walang mga tubig, kailangan mabilis yung kilos. Ito yung ating palay, katatanim pa lang talaga. Talagang bumabayo pa lang siya or nag-a-adapt pa lang siya sa situation niya. After 1 week, medyo berde na po to. Na-spray na natin to ng machete para medyo makontrol ko na konti yung mga damo na natira dito. At kung mayroon tutubo, it's either pag broadleaves, lalagyan natin siya ng Almex. Pag yung mga weed nodes, grasses, pinali ang ilalagay natin. Binaghalong Viking Blue at saka Winner yung ating nilalagay. Ang ratio po niya ay isang kaban na Winner or isang Winner sa 3 urea. Pag may mga hindi masyadong tinamaan dito, uulitin natin after 2 weeks. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw, pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Hinintay na mag-green pa ito kasi sa sura ng panahon ngayon, makulimlim. Mas maganda na malagyan na natin bago umaraw. Saka ito pag umulan ngayon, tsamba. Matutunaw yung abono. Pero pag hindi umulan, patutubigan po natin ito. Pero parang uulan dahil makulimlim po ngayon. Sa mga nagtatanim po ng palay, dapat pakainin nyo kaagad yung palay para lumaki. Huwag nyong hayaang nakikipag-unahan yung damo. Ito, pag yan, dahil napakain natin kaagad, madali pong lalaki yan. Mabilis pong lalaki. At poporma kaagad. Eksaktong 1 month yung ating punla nung ating nilagay, nilipat tanim. Kaya maganda po yan. Saka yan, nilagyan natin kaagad ng abono para makapag-umpisa na po siyang lumaki. Yung ating pilapil dito, approximately mga 12 siguro,
12 meters ang layo. 10 to 12 meters ang layo. Sinadya nating malalapit yung mga pilapil niyan para madaling patubigan. Mahirap magpatubig kapag maluluwang po yan. Pero dahil malalapit, siguro buong araw, isang araw itong kalahating hektarya, kayang patubigan. So lahat ito siguro isa't kalahating araw dahil kulang-kulang isang hektarya po itong ating tinamnan ng palay po ngayon. Papakita natin sa inyo yung ating pinaghalong abono. Ito po yung ating mixture ng abono. Ayan. Sigurado may mga natira pang mga buto dito. Hindi natin mawa 100% sa pag-spray ng machete. Kagaya dito, pumunta sa gilid yung mga lumutang. Dito may mga tutubong mga damo dito. Bagamat talagyan na ng machete, pero siguradong marami pa rin tutubo dito. Kaya inaantabayanan natin na kapag may tumubo, kung broadleaves, titirahin natin ng Almex. Kapag yung CGs, titirahin natin yan ng pinale. Hindi pa tayo maglalagay ng insecticide dito dahil hindi pa kailangan. After 1 week or 7 days pagkatapos nating maglagyan ng abono, ipopolyaran natin ito. Pero uunahin natin dito nilalagay yung tricky fertilizer para gaganda yung kanyang lupa. Para ma-prepare yan hanggang sa pagbubuntis para masigla maganda yung palay. Pagkatapos ng tricky fertilizer, ilalagay natin yung chelated calcium at anaa. Yung tricky fertilizer, pinapaganda niya yung halaman sa kanyang lupa. Kaya ang gagawin natin dito, ipupuro natin yung tricky fertilizer. Wala siyang kasama para obserbahan natin kung ano yung magiging epekto. At isusunod natin kaagad yung anaa at saka yung chelated calcium. Kapag bago natin ito abonohan ng pangalawang beses, ilalagay natin yung Power Grower Combo. Then kapag malapit ng magbuntis, ilalagay natin yung Heavyweight Tandem at saka Prebaton para maprotektahan siya sa mga uod. So, ganyan lang po kadami yung mga abono nilalagay. Papakita ko po sa inyo yung kalalagay lang na abono para magkaroon kayo ng idea kung gaano karami. Ayan mo yung kaabono pa lang. Ganyan karami. At after 2 weeks, makikita natin kung may mga hindi tinamaan. Kasi makikita natin na yellowish yung mga hindi masyadong tinamaan. Dodoblehin po natin. So siguro sa isang hektarya, makakagamit tayo ng isang kaban kung marami. Pero kung konti lang, may mga area kasi na siyempre hindi natin makikita ngayon kung ano yung mga talagang nalagyan. Siyempre magiging green pa to, magiging maganda yung kanyang kwan, pero pagkaraan ng 2 weeks makikita na natin yung mga hindi nalagyan. Ito yung hindi na pa nalagyan at ito yung nalagyan na. Baka sakaling umulan mamaya, makulimlim mo, umaambon sa bandar yan. Ayan.
ipapakita ko sa inyo yung inanihan natin ng mais na ang daming tumubo. Dito tayo nagtanim ng mais. Hindi pa natin ito ginalaw. Pinaararo lang natin para may prepare. Dito tayo magtatanim ng sili. Ayan oh. Ang kapal. Ayan, ganyan kakapal. So, kung lahat sana yan naisako. Yan, mga tapon yan ng harvester. Ayan, ang dami. Pina-sprayan ko na to ng one side. Baka sakaling kayanin niya, mamatay. So, kung gusto nyong matutunan yung tungkol sa palay, abangan nyo po yung mga video natin kasi itong mga buwan na ito, August, September, October hanggang November, puro palay po yung makikita nyo sa mga video natin. At tama-tama, kung may mga nanonood tayo na interesado o may palay din, magagabayan ko po kayo. Sabayan niyo po ako sa pagtatanim ng palay at pagpapalaki ng palay. Ayan, lumalakas na yung tikatik, lumalakas na yung ulan. So eksakto matatapos na yung ating paglalagay ng abono. Medyo inagahan natin yung pag-apply para maagang matapos. Dati ako lang, pero kumuha tayo ng kasama para ma-video po natin, maipakita ko po sa inyo yung mga ginagawa natin dito. So ituloy nyo po yung panonood. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at i-like po ninyo at i-follow yung ating Tech Pupop page sa FB para pwede kayong magtanong po doon. Sasagutin po natin yung mga tanong ninyo at may mga video din tayo na pinapakita doon. God bless po.